Hello, hello. Sa short video na, short lang yung video na to. Ipapakita ko lang sa inyo yung simpleng technique ko. Paano ko napapataas yung click-through rate, mas nasusulit ko yung ad spend ko kasi mas maraming nakakita, mas maraming nakaka-capture na mata yung ad image ko. Kasi lalo na itong strategy na to pala or technique sa paggawa ng ad image, ginagamit ko dati sa mga print-on-demand products ko, nag-spring pa. Pero ngayon, in-implement ko na rin sa mga dropshipping products ko, mga physical products from China. So, simple lang to. Yun. Kasi yung ang ginawa ko to kasi nung minsan ang laki ng ad spend pero konti lang yung nakaka-capture. Maganda yung ad image. Lalo na pag print on demand pala, di ba sabi nila, video daw, nag-try ako ng video sa mga t-shirts pero hindi siya, mahirap mabasa yung text sa shirt mo pag naka-video. So, mas nag-work pa rin sa akin yung ad image, yung still image na, yung photo lang na ad image. Kaso nga lang, lalo na ngayon, nabablind na yung mga audience sa mga ads. Kasi lagi na nilang nakikita, halos hindi na nila binibigyan ng pansin yung mga nakikita nilang post ng ibang businesses. Kaya ang strategy na to is parang gawin mo lang, ma-curious lang sila. So ipapakita ko lang sa inyo yung sample. May naka-ready na akong mga images. Ang ginagamit ko pala Photoshop. Yun, gawa tayo ng bagong so file, new. Tapos yung dimension is pwede depende sa audience, depende kung alin yung mag-work. Pero kadalasan kong ginagamit is 12 by 1425, tapos resolution 300 dapat. Yan, ganito yung magiging itsura nung pag yun yung dimension na ginamit mo. Pwede ring square. So, depende sa'yo. Pwede kang mag-test ng iba't ibang dimension, alin yung mas mataas ang click-through rate. Ngayon, maglagay tayo ng, okay, may naka-ready pala akong isang t-shirt dito, product. So, Command A or Control A, Control C, paste mo lang, tapos Control T, tapos hold mo pala yung shift para, kasi pag hindi mo naka-hold yung shift, yan, nagbabago-bago. Nawawala sa proportion pag trinag mo. Ngayon, pag naka-hold yung shift, ayan, same pa rin. Ayan. So, simple lang to. Ganito lang. Yan. Diba, ganyan yung lagi nyo nakikitang ad image sa mga print on demand. So ito nabablind na yung mga audience nga lalo sa US at saka sa Europe. Ang nagawa kong strategy is kumuha ako nung yung parang naka-encircle. Kung napapansin yung 1 year, 2 years ago, yung mga clickbait na videos na nilalagyan nila ng play button pero hindi naman pala play na re-redirect ka sa website nila. Pag click mo yung play button, yung fake button yung nilalagay nila sa image. So parang ganito lang din siya pero hindi fake button. Ito pala yung nakuha ko sa Google. So ito yung pipiliin natin. So select mo lang ito sa selection tool. Yan. Control X, Control Z, Control V. Tapos kunin mo lang ito. Sundan nyo lang itong video. Hindi rin ako ganun ka sa Control X pala, Control X. Tapos dito sa ginagawa ng ad image, Control V. Hindi rin ako ganun ka sa Photoshop, inaral ko lang din. So yan, di ko alam yung mga pangalan. So, sundan nyo na lang. Yan, shift. Ito yung isang ginagamit ko. Kasi di ba, naku-curious sila. Ba't naka-insert? May parang naka-highlight yung kaysa wala. Ganyan, hindi nila binibigyan ng pansin. Karamihan parang bulag na sila sa mga ads. Yan, lagyan mo lang ng ganyan. Parang naku-curious sila bakit. So, pag na-curious sila,
syempre, hihinto sila, mababasa nila yung message ng shirt mo or makikita nila yung product mo. At pag ganun, mas marami yung nakakita, mas malaki yung chance na marami yung bumili or may bumili. So yun yung strategy. Pwedeng ito lang, pwede ka rin maglagay ng arrow at ituturo. Ito, available lang itong mga images na to sa Google eh. So yan, ito. So, pwede natin lagyan ng arrow. Tapos, turo natin sa taas. Turo natin sa taas para after nilang magbasa, may parang kino-command mo na naman sila na tingnan, basahin yung ad copy mo. Basahin yung nasa taas. So, pwedeng ganyan lang. Ngayon okay na yan, pero kasi naka-orange yung text at orange din yung arrow, dapat baguhin natin. So, pwedeng yellow. Yellow yan, catchy sa mata yan. Ito gawin natin yellow. Ito sa effects, color overlay. Ayan, naka-yellow na pala. Tapos, lagyan mo ng stroke na black. Yan. So, ganun din ang gawin mo sa arrow. Yan. Overlay. Tapos yan. So yan na. Ganyan na yung magiging ad image mo. So pag may nag-scroll, kahit hindi pa nila nababasa yung yung text, makikurious sila kung bakit naka-encircle yung or naka-highlight yung shirt. So pwede mo rin tingnan din natin kung anong magiging itsura niya pag sa product. So hindi shirt. Ito, pwede ito. Yan. So yan. Mapapahinto talaga sila sa pag-scroll down. Mas mataas yung click-through rate pag may ganito. Ngayon, pwede mo rin lagyan ng advice pala, huwag kayong masyadong maglagay ng text sa ad image kasi nakaka-apekto sa relevancy score yon. At pag na-apekto yung pagbababa yung relevancy score, mas mahirapan kayong manalo sa bidding kasi kahit naka-automatic, mas mahirap ma-deliver yung ad mo, mas mababa yung reach. So pwede mo ring lagyan ng mga emojis, mga ganito. Yan, lagyan mo sa taas yan, mga emojis, eye-catching din yan. So yan, pag ganyan, pag naka-mobile na, mas nakikita nila, mas eye-catchy, yun nga, nakakuha ng interest yung ad image mo kasi naku-curious sila bakit, anong ibig sabihin itong ba't naka-highlight o naka-encircle yung product. Tapos may arrow siya dun sa ad copy mo. So yun lang ang simpleng strategy na ginagamit ko kahit dati pa, kahit anong product na laging nag-work, mas nasusulit yung ad spend ko. So yun, yung strategy nito, hindi siya guarantee na magkakaroon ka agad ng sale pag in-implement mo sa ad image mo. Ang magagawa lang niya is mas masusulit yung ad spend mo kasi pag in-implement mo yun, makikita mo yung iba, yung mas mataas yung click-through rate palagi, at least sa akin. So, yun yung strategy, kaya nga sinay ko sa inyo kasi nag-work yan sa akin at pwede nyong i-implement sa mga campaigns nyo, pwede nyong i-test. So mas mataas na click-through rate, mas sulit na ad spend. So yun, yung isa lang to sa mga strategies na papakita namin or i-share namin sa gagawing Spring World Ecom Villa with Nick Peroni ngayong February 7 sa Baguio City. 5 days siya. Titira tayo sa isang bahay, lahat. Tapos kakain ng sabay. Mastermind siya. Paano pa natin i-improve yung stores nyo? Paano mag-scale ng tama ng ads? Paano pag may nahanap kang winning product, paano mo i-monetize yun ng mas mahaba, mga ilang months.
So yun yung mastermind natin with Nick Peroni. May mga bago siyang i-share sa ngayong mga bagong trend, paano lalo na ngayon sa mga updates ng Facebook. And 'di ba, medyo less na yung mga organic, tapos yung kahapon na pinost ni Mark Zuckerberg naman na mas marami ng post ng friends at family ang makikita mo sa newsfeed mo. Kasi ngayon parang natatambak na sa mga ads ng mga businesses. So yun, itatakal din yon, mga bagong strategies. Sa Baguio natin gagawin yun, February 7 to 11. Kung gusto nyo pumunta, call or text lang sa number na to, at kausapin mo si Mr. Ace Estrada, ang president ng Springboard. So yan, 0917-501-7787. Tawagan nyo lang yan o mag-text kayo para makapag-reserve na kayo. Ngayon, kung hindi naman kayo available or mas masyadong mahaba yung 5 days, may mga work kayo, meron pa kaming isang gagawing 2 days na summit naman event, at kung saan pwede kayo magtanong, mas maka-network sa iba pang mga nagjo-dropship. Sa Makati naman to gagawin, at ngayong February 17 to 18. So same lang din yung contacts. Pag gusto nyo magpa-reserve, contact nyo lang yung number sa screen. Ngayon, ang mga pupunta niyan is yung pinaka-guest natin, si Nick Peroni. Kami yung mag-host sa kanya, yung Springboard. Kung hindi niyo kilala si Nick Peroni, siya yung founder ng Ecom Empires. So magaling, matindi yung guest natin to, or yung pinaka main natin, speaker. So yan, mag-text lang kayo or tawag sa number na yan. See you. Ako pupunta pala sa dalawang events na to, at saka si Ivan. So yun, see you lahat. Bye.